Hi everyone! Gusto ko lang i-share yung journey ko nung nagsisimula pa lang ako bilang caregiver dito sa Canada. Honestly, wala talaga akong experience that time. Kaya imagine nyo yung kaba, yung takot, at yung pressure na naramdaman ko. Unang-unang struggle ko was confidence. Kasi syempre kapag wala kang background, ang daming tanong sa isip mo. Kaya ko ba to? Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko ma-meet yung expectations ng employer. So, there are times na parang nagda-doubt ako dun sa abilities ko. And then, sinabi ko na lang sa sarili ko, lahat naman nagsisimula sa wala. So, kailangan ko lang na aralin kahit medyo mahirap. So, that part, talagang malaking adjustment para sa akin yun. Second struggle was culture shock, lalo na iba-iba yung kultura, di ba? So, people all over the world yung nandito halos sa Canada. So, iba yung pagkain, ugali ng mga tao, tapos isa pa yung language barrier. Kasi, di ba, kumbaga lahat English kung dito, di ba? And then, nakakahiyaman, pero minsan talagang kailangan ko pang ulitin yung tanong. Pero tinanggap ko na talagang learning process talaga lahat yon. Third struggle was yung physical and emotional adjustment. Yung tipong sanay ka sa sarili mong bahay sa Pinas, diba? Tapos bigla kang mag-aalaga ng anak ng ibang tao. So, yun. Nakakapagod physically, pero mas mabigat yung emotional side. Lalo na kung nagkakaroon ng misunderstandings or kung minsan na medyo mahirap makibagay. So, yun. So, may mga times na parang, ayoko na talaga. Pero, syempre, ginusto ko to. Ginusto ko maging caregiver, kaya laban lang. Another big struggle was yung learning everything on the job. So, walang manual, walang training na sobrang detail, hindi kagaya dun sa pag nagtatrabaho tayo, di ba? O ito yung dapat na gagawin natin. So, dito wala. Talagang, trial and error talaga. So, kung paano ka magpe-prepare ng meals, kung paano pag nagtatantrums yung bata, kung paano mo siya parang mapapakalma. So, yun talagang learning process talaga. So, kailangan talaga yung patience and patience and patience, saka yung love dun sa work. So, natuto ako sa pagkakamali at natuto rin akong humingi ng tulong pag kailangan talagang sa employer. Ito hindi ko na talaga matatapos. So, hindi ko na siya, so humihingi rin ako ng feedback dun sa employer ko. Isa pa, addition to naisip ko lang ngayon, yung weather. Yung weather struggle din yan. Kasi minsan, kailangan mong lumabas. Diba? Kailangan mong lumabas. Minsan nakakatamad lumabas. Tapos parang, diba, ang lamig-lamig. Galing ako sa Dubai na yung nakasanayan kong weather doon is medyo mainit. Tapos nagkataon pa na lamigin ako. So, paglalabas na ako, parang, ayan na, lamig-lamig sa labas. So, naging struggle din sa akin yung weather. So, looking back, those struggles actually shaped me. Kung hindi ko naranasan yung hirap, hindi ko mararamdaman yung growth. Kaya sa mga kagaya kong nagsisimula pa lang, gusto ko lang sabihin, normal lang matakot, normal lang magkamali, ang importante wag sumuko. Dahil yung no experience na yan, magiging experience din one day. Step by step, at worth it lahat ng sakripisyo para sa sarili natin at para na rin sa ating pamilya. So, salamat sa pakikinig sa story ko at sana makatulong ito sa inyo na gusto magsimula rin sa caregiving journey. So, this is my caregiver story. Raw, real, and worth it.